Hi guys! So welcome back to my channel again. Sobrang tagal na nung huli nating vlog dahil guys, wala na talaga akong time. Anyway, so for today's video, we will discuss the domain of a rational function. So how to find the domain of a rational function. So when we say domain, it is any value of x which makes the rational function defined. It means hindi dapat magiging zero yung denominator. Or it means, when we say domain, all real numbers, no? Wag lang yung mga numbers na magiging cause ng zero denominator. So, syempre, kapag kukunin natin domain, mas madali, kunin na lang natin kung ano yung hindi pwede. Para ma-state natin kung ano yung mga pwede. Okay, so let's have an example. Okay, our first example is, for example, I have f of x equals 2 over x minus 3. So, ang gagawin lang natin dyan is, kukunin lang natin yung denominator. Kasi nga, yun lang naman yung iniiwasan nating maging 0. Si denominator. So, kukunin lang natin si denominator and then we will equate sa 0. Okay, so x minus 3, equate lang natin sa 0. Siyempre, basic example lang to. So, kitang-kita naman actually kahit hindi mo na i-equate sa 0 kung ano yung hindi pwede. 'Di ba? Kitang-kita naman na magiging 3. Bakit? 3 minus 3 equals 0. So, hindi pwede si 3. Pero yung pinaka-method talaga niyan, no, para kahit mahirap man yung denominator, makuha pa rin yung value ng x. So, kung natin yung denominator x minus 3, i-equate lang natin palagi sa 0 and then solve for x. So, dapat nasa left lang natin ay x equals, no, ita-transpose natin yung minus 3 or negative 3. Pag nilipat yan, magiging positive 3. So, we will have positive 3. Okay. So, it means, ang hindi natin pwedeng i-substitute sa value ng x dito sa function na to, ang hindi pwedeng i-substitute ay si 3. Bakit hindi pwede si 3? 3 minus 3 equals 0. So, magiging 0 yung denominator. Kaya, ang domain neto ay, paano natin i-state? All numbers except 3 or positive 3. No? So, paano siya ginagawa? So, gagawa tayo ng notation. Ino-notate natin. So, paano sinusulat? Ganito siya. Lagyan nyo lang ng intro. X is an element, no, of real numbers. Ayan. Such that, lagyan nyo lang ng guhit, x should not be equal to 3. Okay. So, ganyan lang gumawa ng notation. X is an element of real numbers. Lagi lang may ganyang intro. Such that x should not be equal to 3. Diba? Lahat ng numbers maliban kay 3. Kaya nakalagay dyan, x should not be equal to 3. Kasi si 3 ang magkukos ng 0. So, ganyan gumawa ng, or kumuha ng domain ng rational function. So, para mas maintindihan, let's have another example. Okay, next example, I have f of x equals 3x over 2x plus 3. So, again, wala naman tayong pakialam sa numerator. Lagi lang tayong focus kay denominator. So, anong gagawin natin? Kunin natin si denominator, which is 2x plus 3. And then, we will equate sa 0. Okay. So, pag na-equate na natin sa 0, solve for x. So, anong gagawin natin dito kay 3? Since constant siya, ililipat natin siya sa kanan. So, matitira na lang sa left ay 2x equals, since positive 3, pag nilipat natin yan, negative 3 na siya. No? Paano mawala si 2 dito? Katabi siya ng x, hindi siya pwede basta-basta i-transpose. No? We will divide both sides by 2. Siyempre, para matanggal si 2 dyan. Siyempre, dapat yung kanan din. So, we will divide both sides by 2. So, 2 divided by 2, 1. No? O kaya cancel. We have x equals, ang answer natin ay negative 3 over 2. So, yan yung value ng x na hindi natin pwedeng i-substitute. Okay, so, paano natin i-state yung domain nito? So, gawa lang tayo ng notation. We have, ganun pa rin, x is an element of real numbers such that x should not be equal to negative 3 over 2. Negative 3 over 2.
Ayan, negative yan. So, ayan yung ating domain. X is an element of real number. Such that x should not be equal to negative 3 halves. Okay? Kasi pag sinubstitute natin yung negative 3 over 2 dito, magiging 0 siya. No? Kaya siya yung hindi pwedeng isubstitute. No? It means, lahat ng numbers, kasi all real numbers, maliban kay negative 3 over 2. Okay. How about, next naman natin, we have f of x equals x plus 3 over x squared minus 36. So, ganun din, kunin natin yung denominator, which is x squared minus 36. And then, equate natin kay 0. So, ngayon, since negative 36, ililipat natin yung constant dito sa kanan, matitira na lang sa left ay x squared over negative 36. Pag nilipat yan, magiging positive 36. So, 36 na lang. Again, nilipat lang natin si negative 36 sa kanan. Positive 36 na siya. And then, natira sa left ay x squared. Okay, so next naman natin is paano mawala yung squared dito. So, extracting square root. So, i-square root natin yan both, no? Square root natin yan both para nawawala yung square dito. So, cancel yan. Ang natitira dito sa kabila ay x. No? Kasi cancel yan. Square root of x squared ay x. No? Equals, ang square root ng 36 ay 6. Since 6 times 6 is 36. So, ang sagot natin dito is 6. So, ang sign niya is kapag galing sa square root, we have positive and negative na sign kapag galing kay square root. So, it means, ang number na hindi pwedeng isubstitute dito ay positive or and negative 6. Kasi pag nilagay natin dito, 6 squared, 6 times 6, 36 minus 36, 0 din. Kung negative 6 naman, negative 6 times negative 6, ganun pa din. Diba? Positive 36 pa din, minus 36 equals 0. So, pag i-state natin yan, no, na domain natin, so, ang domain natin dyan ay x is an element of real number such that x should not be equal to positive and negative 6. So, yan ang domain ng ating given function. Okay. Okay, last one natin. So, for example, I have f of x equals x plus 1 over x squared plus 5x plus 6. So, ganun pa rin kunin natin si denominator, which is x squared plus 5x plus 6. No? I-equal natin yan sa 0. And then solve for x. So, kita nyo naman dito, x squared plus 5x plus 6. Kapag ka ganyan yung given, no, factorable yan. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang value ng x equals 0. So, mag-isip ka lang ng number na paano tayo nagka-factor. Mag-isip ka lang ng number na kapag pinag-multiply mo ay 6. So, meron tayong dalawang factor. We have 2 times 3, and then meron tayong 6 times 1. Ayan yung magkakapagbigay ng 6. 2 times 3 is 6. 6 times 1 is 6. So, alin sa dalawang gagamitin nating factor, which is dapat kapag pinag-add, makakapagbigay ng 5. So, ang pipiliin natin ay si 2 and 3 kasi pag pinag-add sila, 2 plus 3 is 5. So, ngayon, may dalawa tayong x and then yung factor natin is 2 and 3. So, kapag ka ganyan, parehong plus yan, automatic parehong plus yung sign yan. No? Ibig sabihin, meron tayong dalawa. We have x plus 2 and x plus 3. Pareho natin ngayon silang i-equal sa 0. No, yung isa naman, x plus 3 equals 0. Yung dalawang factor natin, no, pareho natin i-equal sa 0. And then, we will solve for x. So, x equals, pag nilipat natin si 2 sa kanan, magiging negative 2. Yung isa naman, pag nilipat natin si x plus 3 sa kanan, we have magiging x equals negative 3. So, meron tayo dalawang x. We have x equals negative 2 and x equals negative 3. So, yung domain natin, no, is
x is an element of real number such that x should not be equal to -2 and -3. So, pwedeng ganyan yung pagsulat ng domain. Ibig sabihin, kapag ganyan, no, may trinomial tayo at factorable, if a factor nyo, it means meron tayong dalawang So, yun lang for today. I hope na tutunan nyo kung paano kumuha ng domain ng rational function.